Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong at detalyadong ulat tungkol sa magiging lagay ng panahon para sa Lunes, ika-26 na ng Enero, 2026. Sa kasalukuyan po, ang dating bagyong Ada na ngayon ay naging low pressure area ay patuloy na naroroon sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang nasabing weather system ay patuloy na nauugnay sa shear line ang lugar kung saan nagtatagpo ang hanging amihan at mga hangin mula sa silangan. Sa kasalukuyan pong pagmamasid, hindi na ito inaasahang dadaan sa teritoryo ng Pilipinas at may malaking posibilidad na unti-unting mawawala o maluso sa mga susunod na araw. Bagamat hamina na ito, dahil sa pagkakaugnay nito sa shear line na bahagya namang tumaas ang sakop na lugar, maaari pa rin itong magdala ng mga kumpol ng ulap na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Kasabay nito, patuloy pa ring umiiral ang epekto ng hanging amihan at ng shear line sa iba pang bahagi ng bansa na nagdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at paminsan-minsan na mambugso ng hangin. Para sa ikakapagaan ng kalooban ng ating mga kababayan, mahalagang iparating na napakababa na ng tsansa na muling lumakas ang nasabing LPA bilang bagyo. Ang dating bagyong Ada ay patuloy na binabantayan ng mga eksperto at inaasahang tuluyan na itong mawawala sa mga darating na araw. Panahon sa Luzon. Ang pangunahing dahilan ng mga pagbabago sa lagay ng panahon sa Luzon ay ang patuloy na epekto ng hanging amihan. Sa umaga, inaasahang magiging maaliwalas naman ang panahon sa karamihan ng rehiyon, bagamat maaaring may makitang maulap na bahagi ng kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan. Pagdating ng hapon at gabi, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan: Batanes, Babuyan Group of Islands, buong Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, buong Bicol Region at Masbate. Sa kabilang dako, ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Ilocos Region, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon na may mababang tsansa ng pag-ulan. Gayunpaman, patuloy pa rin tayong nagpapayo sa ating mga kababayan na maging maingat dahil maaari pa ring mangyari ang biglaang pagbuhos ng ulan dulot ng hanging amihan. Panahon sa Visayas. Ang pangunahing nakakaapekto sa lagay ng panahon sa Visayas ay ang bahagyang pagtaas ng sakop ng shear line, lalo na sa silangang bahagi ng rehiyon. Sa silangang Visayas kabilang ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte, inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Mahalaga po na maging handa ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito dahil posibleng mangyari ang localized flooding sa mga mabababang lugar. Para naman sa natitirang bahagi ng Visayas kabilang ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz at Aklan, inaasahang magiging maaliwalas naman ang panahon na may kaunting ulap at mahinang pag-ulan. Panahon sa Palawan at Mindanao. Palawan, dahil sa epekto pa rin ng hanging amihan na tumatagos sa rehiyon, inaasahang bahagyang maulap ang kalangitan ng mga kababayan natin dito. Mindanao, ang pinakamalakas na pag-ulan ay inaasahang mararanasan sa silangang bahagi ng rehiyon kabilang ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon, dahil sa epekto ng shear line at ng LPA na naroroon sa silangang bahagi ng isla. Sa kabilang dako, ang natitirang bahagi ng Mindanao kabilang ang Davao Region, Socsargen, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan ay makakaranas naman ng maaliwalas na panahon na may maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy po tayong naghahanda at nagpapayo sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na maging alerto dahil sa posibleng biglaang malakas na pag-ulan dulot ng mga kasalukuyang weather system. Lagay ng karagatan. Dahil sa paglakas ng epekto ng shear line, mayroon pong nakataas na gale warning para sa silangang baybayin ng Visayas, lalo na sa seaboard ng Northern Samar at Eastern Samar. Sa mga lugar na ito, inaasahang ang taas ng alon ay maaaring umabot sa 2.8 hanggang 4.5 metro. Sa ibang bahagi naman ng baybayin ng bansa, inaasahang magiging bahagyang kalmado hanggang katamtaman ng dagat. Pinapayo po natin sa ating mga mangingisda at mga nasa sektor ng pagpapalaot na maging maingat lalo na sa mga lugar na may gale warning. Ipinagbabawal po ang anumang uri ng aktibidad sa dagat sa mga lugar na ito dahil mapanganib ang kondisyon ng karagatan. Iyon pinakabagong ulat panahon para sa Lunes, ika-26 ng Enero taong 2026.
Mag-ingat po tayong lahat at laging panatiliing updated sa mga bagong balita tungkol sa panahon. Maraming salamat sa inyong pagtingin at pakikinig. God bless us all.